Ang moro-moro ay isang popular na pagtatanghal pang-entablado, na kinahumalingan ng mga Pilipino sa loob ng ilang taon hanggang ang kasikatan nito ay pinagdilim, sa pagdating ng mga elektronikong libangan. Sinasabi na ang unang pagtatanghal nito, ay ginanap noong 1637, sa ganito lumilitaw na sa loob ng 300 taon, ay nagsilbing isang napakahaba at pangunahing aliwan ng mga Pilipino sa area, na nilalatagan ng Kristyanismo. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik na isinasagawa ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay ating babakasin ang lugar kung saan unang ginanap ang pagtatanghal ng moro-moro sa Pilipinas. Kaya samahan po ninyo kami sa pagbakas sa makasaysayang lugar na iyon. Ang moro-moro, na kilala rin bilang Kamidia, ay isang tradisyonal na Filipino folk drama na naglalarawan ng mga labanan sa pagitan ng mga Kristiyano at Moro, Muslim, at karaniwang nagtatapos sa pagbabalik loob ng huli sa Kristyanismo. Nagmula sa panahon ng kolonyal na Espanyol, ang mga dulang ito ay ginamit bilang isang uri ng propaganda ng relihiyon upang ilarawan ang tagumpay ng Kristyanismo laban sa Islam at itaguyod ang kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang mga dulang moro-moro ay kilala sa kanilang eleganteng mga kasuotan, masalimuot na koreografiya ng paglalabanan, at ang mga makulay na pagtatanghal. Ang visual na panoorin ay isang makabuluhang aspeto, na nakakakuha ng malalaking manonood, na katulad sa ngayon ng popularidad ng mga pelikulang aksyon. Ang mga dulang ito ay nagsasama ng tradisyonal na musika at sayaw na Pilipino, na nagpapahusay sa halaga ng dramatiko at kaaliwan. Ang mga dula ay karaniwang naghahatid ng mga aral na moral, na nagbibigay diin sa katwiran ng pananampalatayang Kristiyano at kadalasang nagtatapos sa pagbabalik loob ng mga Muslim na tauhan sa drama tungo sa relihiyong Kristyanismo. Ang mga dulang moro-moro ay kadalasang bunga ng mga kaganapan sa komunidad, kung saan ang mga lokal na residente ay nakikibahagi sa paghahanda ng entablado, pag-oorganisa ng mga bandang musikal, at ang ilan ay nakikilahok bilang mga aktor at tauhan sa pagtatanghal. Karaniwang ginagawa ang mga ito sa panahon ng mga pista ng bayan at mga relihiyosong pagdiriwang. Sa probinsya ng Cavite, ang dokumentadong pagtatanghal ng moro-moro ay nasaksihan at naitala ng isang British national na si John Foreman, sa bayan ng Silang, bago maganap ang rebolusyon ng 1896. Ganito ang kanyang paglalarawan sa kanyang napanood. In the square a temporary theater had been erected, before which a good-humored mob stood gazing with delight at the moro-moro performance. All was gaiety. Prince after prince was being slain, the piratical tyrant was eating dust, the Christian cavaliers were winning their laurels. Sa pagkakataon pong ito ay magbalik po tayo sa Cavite Studies Center upang ating hanapin ang eksaktong lugar kung saan ginanap ang unang pagtatanghal ng moro-moro sa Pilipinas. Ang pinakamahalagang batis pangkasaysayan, na masasandigan sa pananaliksik na ito, ay ang sinulat na artikulo ni Regalado Trota Josena, 8 Churches of Cavite Puerto, 1586–1800. Dito ay itinala na ang mga estudyante sa kolehiyo ng mga Jesuita sa loob ng Puerto de Cavite, ang unang nagsagawa ng pagtatanghal bilang pagkilala sa tagumpay ni Gobernador General Hurtado Corcuera laban sa mga Muslim sa Jolo. Sinasabi pa na ng pagtatanghal ng mga estudyante ay ginawa sa hindi pa tapos na muralya. Sa ganito ay gagamit tayo ng lumang mapa ng 1802, sa mga nasabing mga taon ay ganap ng pinalayas ng gobyernong Espanyol ang mga Jesuita sa Pilipinas, subalit ang gusali ng kanilang matandang kolehiyo sa Cavite ay nanantiling nakatayo pa.
Suriin po naman natin ang isa sa pinakamatandang mapa ng Puerto de Cavite noong 1663. Ngayon po ay hanapin natin ang mismong kolehiyo ng mga Heswita sa kapanahunang iyon. Ang lugar po na ating binibilugan ay ang mismong bakuran ng kolehiyo ng mga Heswita sa Cavite, Puerto. Kung inyo pang natatandaan, sinabi na ang mga estudyante sa kolehiyo ay nagsagawa ng kanilang pagtatanghal ng moro-moro sa ginagawa pang muralya. Mapapansin sa lumang mapa, ang eksistensya ng muralya sa likurang bahagi ng bisinidad ng kolehiyo. Ngayon ang matandang Cavite Puerto ay bahagi na lamang ng kasalukuyang lungsod ng Cavite. Katulad ng Intramuros na siyang orihinal na lungsod ng Maynila, ay isa na lamang na distrito ng kasalukuyang lungsod. Dahilan sa ang Cavite Puerto ay sinira ng nakalipas na digmaan, pipilitin po natin na bakasin ang eksaktong lugar na minsan kinatayuan ng kolehiyo ng mga Heswita. Narito po ang area ngayon ng hitsura ng dating puerto sa kasalukuyang panahon. Ang site na aming bibilugan ay ang mismong lugar na minsang kinatayuan ng kolehiyo at bakuran ng mga Heswita. Mapapansin sa paligid nito na existido pa ang muralya na ipinagawa ng mga Espanyol noong mga unang taon ng 1600s. Sa ganito ang area na amin po ngayong tinatandaan, ang siyang unang lugar na kinaganapan ng unang moro-moro sa Pilipinas na isinagawa ng mga estudyante sa kolehiyo ng mga Heswita sa Puerto de Cavite. Sa kasalukuyan, kung titingnan sa street view ay hindi na mararating ng mga sibilyan, dahilan sa bahagi na ngayon ng himpilan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.